Dahil umano sa mabilis na paglago ng turismo ng El Nido ay kailangan mapag-aralan kung paano ito mapangalagaan o mapapangalagaan. Nagpapatrol si Hazel Salas. Ano ba ang nangyari sa bayan ng El Nido mula taong 1985 hanggang 2015? Dito nakasentro ang isinasagawang pag-aaral ng Palawan State University, Palawan Council for Sustainable Development, Department of Environment and Natural Resources, Queensland University of Brisbane, Australia, University of the Philippines Marine Science Institute at iba pang ahensya. Tinitignan kasi nila kung ano-ano ang mga pagbabagong nangyari noon at naging resulta nito sa ngayon. Hindi maitatanggi na ang El Nido ay isa sa mga pangunahing tourist destination dito sa Palawan at kung hindi mabibigyan ng sapat na atensyon ang mga coastal resources, coral reefs, mangrove area at marami pang iba ay maaaring masira ito. El Nido, because that's a site that's heavily dependent. Its economy is heavily dependent on coastal ecosystem services. So there's fishing communities there which are dependent on the fisheries. There's tourism there which are dependent on the ecosystem services that attract the tourists. Na Innovation History Workshop kasi dito namin tinitingnan kung paano nagbago yung coastal resource governance sa El Nido. Tapos kung paano, kasi syempre nagbabago ka kapag mayroon kang nangyayaring hindi ka naisais, biglang may bumagyo, biglang nag-coral bleaching. So mayroong mga kasama yun na responses in terms of management initiatives. Napili nila ang bayan ng El Nido dahil sa pangangailangan nito na mapag-aralan sa lalong madaling panahon. Malaking hamon kasi ang mabilis na development at epekto nito sa kalikasan. Kaya mahalaga na maituro sa mga ahensyang nangangalaga sa El Nido kung papaano ito mas mapapangalagaan. Gusto nating i-value. Ano ba ang value nitong mga ng mga coral reefs, at ano yung ating nakukuha dito kasi unless po properly na value natin ang tinatawag nating EGS. Partly po etong proyektong ito ay to provide a scientific basis about the value of these resources and how these resources can be properly managed. Oras na matapos ang pag-aaral, inaasahan na makatutulong ito hindi lamang sa pagdidesisyon sa mga itatayong infrastruktura, kundi maging sa paggawa ng mga pulisiya sa bayan ng El Nido. Hazel Salas, ABS-CBN News, Palawan.